and everything. You can even go to school online, diba? Truly, information has become a great equalizer. One of my favorite teachers used to say, read everything, including yung ipinambalot ng tinapa. Because that's added information for your brain. Nakakadagdag ng karunungan at stock value sa iyong pagkatao. Exercise din para sa mga unused brain cells. Sa dami ng mga pwedeng basahin ngayon, may mga libre pang libro. Hindi mo na kailangan gumastos. You don't even need to go to the library anymore. Pasensya na po sa ating mga librarian. As a kid, I used to lament na wala kaming encyclopedia sa bahay. Kailangan ko pang mangapit bahay para magawa ko yung aking assignment. Ngayon, libre na lahat. Any kind of information. Thanks or no thanks to Google. Ang sabi nga po namin nung nilaunch namin ang aming news channel, ang GMA News TV, iba na ang may alam. Correct? Yes. Pwede rin lamang ang may alam o mas maganda ang may alam. Kaya dapat oras-oras alam mo. Salamat po sa plugging. Number 2, do not seek wealth or fame first. Hindi ko sinabing do not seek fame or wealth. Sinabi ko lang, do not seek fame or wealth first. Huwag unahin. Kapag inunan nyo kasi ang mga ito, parang laging nagiging mas mailap sila. The more you seek them first, the more they will become evasive. Unahin ang trabaho, hard work muna, dahil ang recognition or material rewards should only come as consequences. Resulta lamang ang mga ito, dapat ng pagiging masipag. Number 3, nako, importante ito, lalo na sa ating mga boys. Hindi ko kayo makita. Nasaan ang mga boys natin? Boys ka ba? Boy ka ba? Boy ka ba? Pagnitan kaya kita. Marami sila. Number 3, organize your life. Ayusin ang inyong buhay. Umayos tayo. Paano magiging maayos ang inyong buhay kung sarili nyo mismo hindi maayos? Kung yung bag nyo magulo. Sa mga lalaki dyan, may notes man lang ba kayo? Opo. Meron po. Nung araw, nagtataka ako dun sa mga kaklase kong lalaki. Pumapasok, walang bag. Tapos meron lang nakasukbit na mga na-crumpled na mga papel sa kanilang bulsa. Pasensya na kayo ha, pero sa buong buhay ko, iilang lalaki pa lang ang nakitaan kong may dalang notebook. Totoo yon. Kahit pa sa trabaho namin, sa mga meeting namin madalas sa opisina, ang una kong sinasabi, ayoko ng walang notebook at ballpen. Ayoko ng hindi nagtitake down ng notes. Kaya lahat ng mga manager namin natuto na. Meron na silang iPad, o laptop, o cellphone, o BlackBerry, social, para sa kanilang notes. Pero importante talaga na meron kayong notebook. Ayusin ang buhay. Number 4, para akong mga nanay nyo, no? Number 4, huwag mahihiyang maglista ng mga bagay-bagay. Ng utang, ng to-do list, ng mga plano sa buhay. Importante yon. Number 5, magplano. Planuhin ang inyong mga gagawin. Ang mga susunod na hakbang, gumawa ng senaryo. Bago gumawa ng maliit man o malaking proyekto, planuhin muna kung paano ito tatakbo. Dapat malinaw kung ano ang step 1, step 2, at kahit matutulog ka na o bagong gising pa, dapat alam mo na kung yung mga hakbang na gagawin mo. Incidentally, gusto ko lang din pong i-plug yung aming campaign na I Am Ready. Lalo pat kalilindol lang sa Visayas at maya't maya rin, meron tayong sakuna. I am ready, magplano, magsiguro, makibalita. Number 6, pasensya na kayo ha, konti na lang, 5 na lang. Number 6,
Mag-practice. Again, no substitute for this. Only practice makes perfect. Hindi nakakababa ng pagkatao kung tayo'y mag-practice ng mag-practice. Gustong-gusto nating sabihin tayong mga Pilipino, kasama tayo sa pinakamagagaling na artist sa buong mundo. Pero sadly, hindi naman lahat nadadaan sa art. Kailangan may science din, di ba? Pansinin nyo yung mga dance numbers natin sa TV, kahit pa sa amin. Bakit yung mga dancers natin napakagagaling sumayaw, pero kung minsan hindi sila sabay-sabay, di ba? Samantalang yung mga production numbers ng mga Amerikano, kahit pa ng K-pop, marami pang K-pop fans dito. Parang hindi ko kayo marinig. Yung mga Suju na yan, at saka yung mga 21, di ba? Hinako. Bakit sila pag sumasayaw sabay-sabay? Napaka-precise, walang sablay. Sigurado ako, alam na alam ito ng inyong award-winning cheering squad, ang Adamson Pep Squad, di ba? Number 7, may expiration date ang problema. Lilipas din yan. Bilog ang bola, bilog ang mundo. Doon sa mga dumadaan sa mga pagsubok o krisis, sige lang. Parang lubak lang yan sa mahaba pang daan na inyong tatahakin sa buhay. Sayang naman ang lahat ng naipundar mo, pati na ng inyong mga magulang at ng inyong mga ninuno, kung bibigay ka agad sa problema, kung magpapatalo ka. Ako man, nagsimulang dehado sa buhay, pero kahit papaano, nakarating po ako rito. Kung papakinggan at pag-aaralan ang buhay ng mga nagtagumpay na tao sa mundo, si Manny Pacquiao, si Charis Pempenko, si Apple the App, o kahit pa si pareng Barack Obama ulit. Lahat sila nagsimula sa wala, sa pagiging dehado. Pero tignan nyo naman kung nasaan sila ngayon. Kaya huwag bumigay o magpadala sa problema dahil nakasulat sa banal na kasulatan. This too shall pass. Lilipas din yan. Tama ba, Father? Tama. Number 8, talbog sa'yo. Parang sakit pakinggan. May tinatawag na the golden rule. Don't do to others what you don't want others to do unto you. Sa Buddhism, karma. Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa o kahit pa sa kapwa mo nilalang sa mundo, creatures big or small, babalik at babalik sa'yo. Tatalbog sa'yo, makakarma ka rin. Kaya, magpakabuti. Napakahirap gawin lalo na sa panahon ng social media na lahat pwede na ngayong maging komentarista at pwede nang mang-okray. Yung mga walang magawa kundi mag-tweet o mag-status update sa Facebook ng mga kasiraan, pasensya na kayo ha, ng mga panlalait o pang-aapi, tandaan na hindi iisa ang araw. Mamuhuna ng tama at mabuti para tumubo ng maganda. Kapag kasamaan ang iyong pinairal, paano ka tutubo ng maganda? Love begets love. To wax metaphysical or philosophical about it, kung ang itinapon mo sa universe ay kasamaan, para rin itong bolang tatalbog lang sa pader, tapos babalik sa'yo or worse, baka tumama pa sa mukha mo. Masakit. Incidentally ulit, pasensya na po kayo, meron din kaming campaign for the responsible use of social media. And I'm very happy to take note na meron pong lecture or speech kanina si Ivan Mayrina about it. Think before you click. Huwag mambuli kahit pa sa cyberspace o yung tinatawag nilang cyberbullying. Think before you click. Number 9, integrity
Integrity is very important. In everything you do, have integrity. Be honest, even if others are not. Sa amin as journalists, I try as much as possible to respect the integrity of every story that we put out there. Mahirap kalaban ang konsensya, ang sarili. Always do the right thing dahil kahit saan ka man makarating, kung alam mong tama ang iyong ginagawa, wala kang dapat katakutan. Hindi po kami perpekto, mga tao lang na kung minsan nagkakamali rin. Pero seryoso po kami tuwing sinasabi namin, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Salamat. And number 10, eto matutuwa na naman sila father dito. Catholic school bred din po ako, elementary at high school. Christ the King College, San Fernando, La Union. ICM, Immaculate Conception of Mary. Yun pong order ng mga madre sa amin. Kaya po ako nag-blue ngayon. Favorite color ko to, tsaka kulay ng Adamson, at tsaka favorite color ng Mama Mary. Tama po, Father? Number 10, pray. When all else fails, better yet, even if things are going right, hindi lang pag may problema, kahit na walang problema, dapat magdasal. Kahit pa maayos ang takbo ng buhay mo, dapat kang magpasalamat. Pray for God's blessing para turuan ka niya ng tama at bigyan ng lakas na harapin ang mga problema. Pray that He will make you a blessing for others. Kaya natutuwa po ako na ang Adamson